Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Makakasama po natin sa ating lunch discussion today na magbibigay sa atin din ng inspiration, isang batang-batang miyembro ng Business as Mission Philippines. At narito po, punta na po tayo sa ating segment. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entrepinoy Espesyal. Patok na negosyo. Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Yes po, at kasalukuyan na po tayong nasa segment ng Business as Mission Philippines at batang-batang negosyante po ang ating feature ngayon, isang young practicing architect. Siya po ay based sa Davao City pero nag-aral po siya sa UP Diliman. Graduated magna cum laude. Tapos nag-aral din po siya ng Masters in Business of Architecture and Design sa IE University, dyan po sa Madrid. At hindi lang yan, doon po sa international school na yan, siya po ay top student at tumanggap ng Best Venture Lab Award. At top 2 din siya sa National Architecture Licensure Exams. At top 1 sa Master Plumbing ng boards. Aba, talagang leader at mahusay ang ating bisita ngayon. And na-feature na rin siya sa iba't ibang mga platform. But ito yung pinaka gusto ko Beyond his practice, he is active in his faith ministry. Magandang araw sa iyo, Architect Lance. Magandang araw po, Miss Jo. It's a pleasure to be with everyone. Yes, maayong buntag. Galing ng Bisaya mo, Miss. Ikaw nga, magbisaya ka nga, batiin mo sila dyan sa Davao. Meron tayong station dyan, 1197 DXFE. Shoutout po sa mga taga Davao dira. Mayang buntag po. Yan. And si Lance po ay bahagi rin ng Business as Mission Philippines. Let's begin with your ministry, Lance. No? We want to get to know about how you have been actively involved in the community. Tapos, i-share mo din sa amin yung faith journey mo. I believe that you grow up in a Christian family, pero paano mo nakilala ang Panginoon in a personal way? So, yes po, galing po ako sa isang Christian home, pero hindi po siya naging personal sa akin siguro hanggang naging college student po ako nung na naka-face ako ng mga na situations na wala akong ibang makasalalay sa buhay, no. I think lalo na siya naging real po sa life ko nung pandemic a few years ago, kasi yun talaga yung time na syempre lahat tayo dumadaan sa uncertainty, especially during that time. And nung time po na yun, hindi ko talaga alam kung anong direction ng buhay ko, kasi gusto ko sana kukuha ng licensure exam, pero hindi ko alam kung ano talaga yung timing ni Lord, kasi habang nagre-review po ako, biglang sasabihin nila na ika-cancel nila yung exam, tapos i-move nila sa the following year. So ilang beses na yun nangyari, parang 3 beses ata. And then so ayun, somewhat naging discouraging sa akin na yung naging passion ko, yung timing ko, hindi siya nangyari. Pero yun talaga yung naging building blocks po siya sa faith ko. And nakita ko lang, looking back, na pinoprotektahan talaga ako ni Lord, na yun yung talaga yung timing na inallow niya na kukuha ko ng exam. And then sunod-sunod po yun, yung architecture pati master plumbing. And then
because of that, dun ko lang siguro nakita na yung hand ni Lord na nakakuha po ako ng top notcher, and yun yung um, ano din, naka-pay po ng ibang opportunities po sa life ko. Hindi ko siya i-detail ngayon, pero iba talaga po kung ma-experience niyo po yung love ni Panginoon sa buhay mo. So yun po yung naging real po siya, and progressing po siya, Mm. of Can you course. share a certain passage na naging comfort mo during the time that you are waiting, tapos the Lord is telling you to wait patiently because you have Mm-mm. your own timing and then He also has His perfect timing. Mm-mm. So, I think especially yung naalala ko talaga yung gabi before the exam. Ah, sa sobrang ah, uncertain ko, yung time din kasi na yun, madaming nagkasakit, kaya hindi din sila nakatuloy doon sa exam. So akala ko, hala, baka mangyari din yun sa akin na um, maiiwan na naman ako doon sa sa ibang friends ko, yung timeline nila nauna na sila. So yung naging comfort verse ko talaga is yung sa Romans 8:28. And we know for Okay. God causes all things to work together for good to those who love Him and are called according to His purpose. No? So, naging promise po talaga ni Panginoon na basta obey and trust po natin si Lord. Um, Yan talaga yung part natin, and then si Lord na bahala. Like, parang yung sinabi mo po kanina na si God po yung sovereign sa lives po natin. And then, hindi talaga natin alam kung anong mangyayari sa buhay, pero we have a God that is in control. Kaya we can live our lives na wala pong anxiety, wala pong worry. And Mm. so, yun talaga nakikita ko talaga sa buhay ko. And because I gave that to the Lord, with my family, um, iba talaga yung blessings. Hindi mo talaga masasabi na anong mangyayari, pero si Lord talaga ang provider po sa lahat. And I'm sure na you've been surrounded with prayers by your family, your friends, your church mates. Kailan ka nag-exam, Architect Lance? Sa 2022 po ako nag-exam, January of 2022. And then sunod-sunod po yun sa Master Plumbing exam, sa February po. And then, uh, yes, yun po yung timeline. Ang bilis ng Mm. panahon, no? And then nag-masters ka. Yes po. Kumuha po Oo. ako ng Masters noong 2024. 2024. Oo, dire-diretso na talaga no nung parang nabuksan na ni Lord yung gates ay dire-diretso na yung timing ng pagsunod ng iyong career ladder. And isa sa mga naging challenge mo ay yung nag-aaral ka malayo sa family eh. Mm. Iba talaga yung challenge po. Dun sa college po, pati sa Parehas Masters. eh, oo. Yes po. Doon ko actually nakita ko yung ano, siyempre galing ako sa isang Christian home. So nakita ko talaga yung paano, ano yung lifestyle ng parents ko, paano sila um, nag-obey po kay Lord. Pero I think nung naging somewhat independent ako, na somewhat nilet go na ako ng mga parents ko, na nakita ko for myself ano yung personal journey ko talaga kay Lord. So, Mm. dun siya naging mas real, I guess. Praise God. Kasi kung ano, coming from a parent's perspective, no, I would be very, very proud na i-let go ang anak at makita siya na maging independent. However, alongside of that, yung worries, di ba? Yung ang Mm. anxiety ng magulang na, naku, malayo na sa amin ang aming anak. But praise Mm. God, you made it and nag-excel ka pa sa lahat ng larangan. Pinangarap mo ba itong career na 'to, architect? So, salamat po sa ano, no, and I want to say na at first si Lord talaga yung nag-protect po sa akin. Wala akong control po diyan. So, sa talaga yung ano, naka-deserve po ng credit ng lahat. Uh, in regards to ano sa pangarap ko, I guess hindi naman directly. Nakita ko talaga sa dad ko siguro, na ginamit niya talaga yung architecture para
makatulong sa ibang sa problema ng iba when it comes to ano yung gusto nila sa bahay nila, ano yung gusto nila ng design para sa office, ganun. Kasi hindi lang siya design eh. Kailangan mo talagang i-relate yung problema ng isang tao para makakuha ka ng makabuo ka ng solution, parang ganun. So, nakita ko na parang nagbe-build po talaga siya ng intentionally ng relationships ng ibang tao. Kaya nagiging inspiration po yun sa akin na ipupursue po yun. Kasi problem solving pero may konting art din na ganun. So may lasting impact siya. Parang ganun. Okay. In one of your interviews, sinabi mo, isa sa mga dream mo, maging doktor. Mm. Takot po ka sa blood eh. Pero ayun, I think nung bata pa kasi ako, hobby ko talaga magsa-sketch. Pero sketching Hmm. lang, hindi ako magaling sa drawing. Pero Mm. sa pagbuo na po ng mga mga storylines, yung narratives, yun kasi yung pagdating po sa architecture, kailangan po kasi yun uh, ko-communicate po yung idea nyo para mas maka-relate yung client mo or yung user ng isang bahay kung ano yung gusto mong ipropose na idea. So, Mm. I think yun yung naging yung drive ko kaya pinapursue ko talaga yung architecture. Nagsimula sa sketching, ano? Para ka palang si Leonardo da Vinci na Sa sketches. sketching lang, oo, hindi Di ako ba? ganun kagaling pero pwede na. Doon muna tayo sa sketches. Oo, Mm. na-mention mo kanina, your dad is an architect, so you're a second generation businessman. Yes po. And what has that experience been like for you? Looking back, sabi mo na inspire ka ng dad mo in a way na sabi mo nga nakakatulong siya sa pagbigay ng idea, problem solve sa mga may issue or concern sa kanilang bahay. Pero ano Mm. yung like inspire sa na characteristic ng dad mo na nag-lead sa to this path? Mm. I would say na siguro um yung diligence niya talaga. I think sa situation kasi namin sa Davao, part din kasi siya sa mga decision makers sa ibang organizations po sa UAP, tawag ng United Architects of the Philippines, pati sa environmental planners, bale naging contributor rin siya sa development ng city sa Davao over the past few years. So I think overall nakita ko yung ganun na career path, pati yung drive niya, yung diligence niya, na itutulong talaga, may intentional na um, guidance po sa city po namin. And so over the last few years, nakita po na medyo nag-develop na rin si Davao. Siyempre, hindi kasing ganun sa development sa Manila, pero may progress namin din po. So gusto kong maging part po sa story na yun para may impact po dun sa lives ng ibang tao dito sa probinsya po. And I think to relate to not just yung economic development po sa city pero yung lives po ng tao. And so syempre iba-iba yung mga needs din. So isa din yung spiritual needs ng mga tao. So, kaya naging platform sa amin yung design para um, makatulong po sa spiritual needs ng clients po namin. Mm. Napakalawak ng bahay niyo. Ang iniisip niyo, yung concern ng community ng Davao and even yung community ng church ng mga network ninyo. And parang napaka-selfless ng desire to always be of help. And yun naman talaga yung mandate sa atin ng Panginoon. Pero hinahangaan ko kung paano ka pinalaki, kung paano nag-model sa iyo ang iyong dad. And you are also a part of Business as Mission. Paano naman ito nakatulong sa iyo yung pagkakaroon din ng mindset na laging ang end ay to bring glory to our God? So I think recent lang din akong naging active sa business as mission. I think uh, nagsimula po ako doon sa isang convention nila noong 2023, I think. And doon naging
practicals po sa akin yung application po sa scripture po, no. And kahit galing po ako sa isang Christian home, siyempre naging challenge po sa amin na ah, mag-a-apply po talaga, maging obedient po kami sa word ni Lord. So naging challenge po, naging mandate po sa business as mission po kasi um, na i-reflect po talaga as children of God na yung lives po natin as living and holy sacrifice, no? So, paano po siya ita-translate po siya sa trabaho po namin, sa businesses, no? So, I think yung isang naging translation po nun is naging mas authentic po ako sa ibang tao. So sa clients po namin, sa staff po namin, sa team po. Kung gusto kong kung claim ko talaga na child po ako ni Lord, bakit may ibang situations na naging impatient pa rin ako or disappointed sa mga situations? So kasi naging mas open ako um, dahil po doon sa mga Bible studies po namin, intentional reaching out sa staff po, naging accountable na rin ako sa kanila. So, kapag may isang nangyayari na hindi ko talaga gusto, or hindi ko na-predict sa work, yung naging normal tendency na maging impatient po, naging conscious po ako na, uy, may ibang ano dito, may dapat maging representative ako ni Lord, ni Christ, no, sa iba. So, mas naging conscious ako, mas naging intentional to live out what it means to be children of God. So, because of that, naging encouragement po ako sa kanila and vice versa, Mm. to really live out, hindi lang siya sa utak, no? Sa mind, pero pati sa heart, pati sa actions namin na maging um, in all aspects, maging children po of God and be Mm. able to please Him in whatever we do. Yes, and naintindihan naman natin 'yun, architect, na ang tayo talaga may tendency na magkaroon ng pagkakamali. Sometimes we react differently sa isang situation na hindi ine-expect ng iba, na would misinterpret, 'di ba, yung magiging emotion natin. Pero how do you guard your thoughts, especially bata ka na leader, tas for sure maraming mga nauna sa'yo na under your turf. So, ano ang challenges mo dito at paano mo na-o-overcome? So, naalala ko po yung isang situation na meron po kaming isang staff. Hindi ko masyadong detail ngayon, pero long story short, need namin siya i-let go kasi madaming siyang kulang. Hmm. Um, pero nung nare-reflect ko talaga yung principles ni business as mission about being, yun po kasi yun eh, no? BAM, biblical, authentic, and missional. So yun po yung principles sa BAM. So naisip ko, kung ginagamit ko talaga yung trabaho as Hmm. a platform para um, making Christian po ako, no? Paano ko ba ni-apply dito sa isang tao na I felt did me wrong? I felt that had so many things um, that I felt na was out of my control to respond properly. Kaya sinabi ko talaga sa Panginoon na sige lang, I'll do this whatever it is I can for you, Lord. I-reach out ko tong tao na to. Uh, kung sana po maka-reconcile kami, even though I feel na ako yung tama, ganon. Pero I was felt that the Lord was calling me to forgive or to reach out to this person kasi yun talaga yung mission natin sa no, hindi po sa ego po natin, sa gusto natin, pero in obedience po kay Lord kasi we're called to reach out and build bridges, build relationships sa ibang tao kahit sila po yung um, sa words ni Jesus, sila yung nag-slap po sa cheek natin, no? So, I guess yun yung naging mission ko. At the end, praise God na nagka-reconcile po kami. Pero more than that is, I think, naging exercise ko po sa faith ko to, basta mag-obey lang po ako. And
because of that, naging mas madali na po. Kung may ibang grievances po sa akin, I can more easily forgive them kasi I am reminded na si Lord talaga nag-forgive po sa akin. So, who am I to not share that love and forgiveness to others? So, parang ganun po yung um, practical tips of uh, bakit naging mas real sa life ko. Yung ganun na principle. Kahit simple lang, pero nabe-build po siya sa character natin. Napakagandang perspective niyan. May natutunan kami mula sa iyo na um, instead of burning bridges, you have to build bridge. No? Dahil hindi naman ito yung last na makakasama mo yung tao na yan. Somewhere or the other ay meron kang ma-acquaint sa kanya na magko-connect sa inyo sa buhay ninyo, no? Ano ang Mm. maiiwan sa kanya? At the end of the day, lahat tayo ay mga tao na minamahal ng Panginoon. And that perspective coming from a young businessman ay kahanga-hanga. If I may quote isang medyo nakakatawang quote lang, no, na sabi, I treat every part of your towel nicely because that part that wipes your buttocks today may wipe your face tomorrow. Tama, tama po. Parang ano lang din, what would Jesus do in every circumstance? Mm. And may mga business people, they separate their faith from business. Pero ikaw, how do you do it? Ano po yung question? May Bale, mga paano ko po parang i-marry yung separate yung dalawa? faith. My faith is different from my Mm. business. Pwede I bang think mangyari yun? Or does it apply? sa perspective ko po, I think yung isang sa mga principles doon talaga is dapat dapat consistent ka. Yung work life mo, yung faith life mo, dapat isa lang po yun. Kasi doon po sa principles, dapat maging authentic po kami, no? And so, kung saan po talaga yung training ground sa faith, edi kung di ba sa Sunday, sa church, kung ano na masaya po lahat, mabait naman ng mga tao, madali lang naman mag-live out po doon. Pero doon sa trabaho where we live most of our lives, no, yun talaga yung challenge, yun talaga yung mahirap. So, kung hindi ba tayo parang Sunday Christians lang, edi dapat consistent po tayo lahat. Yung lives po natin as called sa Romans 12, no? That we should live our lives as holy and living sacrifice na hindi po tayo mako-conform na po sa perspective ng world na ano lang, conditional lang po kung gusto lang if you want to treat someone if you want to treat someone well, then condition lang po siya, hindi siya galing sa perspective ni Panginoon, no? So, I think overall, yung idea po is dapat po consistent po tayo and I think uh, mas naging real, mas ma-build po yung faith nyo. Uh, kung conscious po kayo sa pag-apply ng itong mga principles, hindi lang po sa Sunday, hindi lang po sa Saturday, pero pati sa work life natin, sa relationships natin, sa home life, lahat po. Um, alam talaga ni Panginoon yung heart po natin eh. Hindi lang Mm. sa Sunday and all. So, pati yung yung times po na no one else is watching, alam talaga ni Lord. So, tinitingnan na po ni Panginoon yung puso po natin. So, dapat um, if we are to present our whole being as sacrifice, dapat po lahat po ng aspects po natin dapat involve po natin si Lord. Mhm. Coming from your word na babantayan mo yung sarili mo even when no one else is watching, ano. Itong negosyo where you are in ay very prone ano to corruption and unethical practices and sometimes institutionalized na yung corruption. And how do you maintain integrity in this kind of business? Oo nga no, napakahirap minsan. And praise God na actually sa industry namin, kasi nasa design lang po kami, I would imagine na mas mahirap talaga sa ibang industry na may
hinahanap talaga yung government sa ibang Oo. ganitong aspects like contracting or permitting, mga ganun. Iba talaga yung mga challenges. Pero sa mga ganun na interface namin sa ganun na trials, no, I think what helps is hindi lang po sa parents ko na, I mean, Christian yung background namin, so may ganun na instilled na values, no, na um, hindi po mag-conform din sa ways ng world. Pero I would say nakakatulong po talaga yung community sa BAM kasi hindi lang kasi kami yung na-face na ganun eh. Alam mo talaga, nare-remind ka na ibang tao din sa ibang industries, ganun din sila. So, in those platforms, my intentional fellowship and discipleship with them, ma-encourage po ka to also live it out kahit mahirap po, pero we are there to encourage each other. But we are also comforted na hindi po tayo nag-iisa. Everyone has those situations, but we are called to encourage each other to live it out. So parang naging mini church na rin po siya yung ganitong community, and trying to see paano ba talaga i-apply po sa business situation sa alam mo naman marami na mga ganito na challenges natin ngayon. So I like how BAM has yung specific na na topics, may taxation, about treating people well, um, about corruption, etc. etc. So yun po, I think naging accountability din siya, and way to guard yung integrity po natin kasi kung mag-iisa lang po tayo, hindi talaga kaya. No. At salamat sa ganyang community. At may mga nagtatanong, yun daw bang business as mission ay pang malalaking business lang na dapat sumali? Ah, Malalaking negosyante lang ang kasali dito? Hindi po. So, from all walks of life, kasi yung actually principles naman parehas lang naman kung malaki yung negosyo mo o maliit lang. It's about treating people well. It's about learning how to pay proper taxes. It's learning how to learn finances. Lahat po yun. Principle lang po yun sa maliit o malaki na negosyo. So, hindi lang po siya exclusive. Anyone that has a business or is in parang yung example po ni Apostle Paul, no, na siya po na missionary po siya, pero ano din siya, tent maker din Tent siya. Yan yung maker. livelihood niya. So anyone na may livelihood, essentially, no, trying to see how to live out yung principles po natin sa work where kasagaran po yun talaga yung trial period, yung battleground po ng faith natin. Mm. Um, Sana may maalala ka 'no, yung payo sa'yo ng dad mo, dito sa gan'tong klaseng business. Ano po yun? Anong laging pinapayo sa'yo ng dad mo? Ah, I would say isang verse po yung lagi niyang nire-remind po sa amin, no? Which is yung sa Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all things will be added to us. Naalala ko talaga yung promise ni Lord na as long as we rely on Him and we trust in Him, and hindi po sa own wisdom po namin, kahit akala namin na dapat ganito kasi ganito, no? Pero si God talaga, siya yung in control, siya po yung sovereign. And so, connecting po dun sa Romans 12 na dapat we should be non-conforming to how the world works. So, dapat po natin i-check yung motivation natin, anything that we do, para po ba siya sa Panginoon? Para po siya sa expansion ng kingdom? Kung hindi po, then baka hindi po yun yung best na gagawin natin, no? Kahit on the surface, maganda po siya, pero kung hindi po tama yung heart natin, yung motivation po natin, um, hindi po siya ibe-bless ni Lord, no? So, yan talaga um, yung core po ng lahat ng dapat gagawin natin sa buhay. If we want to receive yung blessing ni Lord and you want to be able to please Him, dapat po align po tayo sa will niya, sa righteousness niya, and sa Kanya, sa relationship po natin. Dapat yun talaga yung foundation po ng lahat. Otherwise, ano lang tayo, self-operating lang po tayo, and hindi po perfect
gusto natin, ano lang, wala tayong hope, wala tayong foundation kung wala si Lord. Amen. And Architect Lance, can you tell us briefly about your business dyan sa Davao? So yung business ko po is ako po yung lead architect sa Far East Associates or FEA. Isa po kaming architecture design firm sa Davao City, based po sa Davao City. Pero meron kaming ibang projects sa iba't ibang lugar din. May konti naman sa Manila din. Pero yung specialty po namin is mga commercial, mga offices. So, pati mga resorts and master planning. So, yun po. We have, may background po kami sa uh, pag-design po ng mga campuses, mga office quarters, yung, if you're familiar po with CCT, yung Yes. Center for Community Transformation, yun po nakatulong po kami sa master plan nila. Oh, Paano po i-layout yung mga buildings, saan po idadaanan po yung mga roads, para lahat po ng vision naka-consider po for future expansion as well. So, ganun po. May residential din po kami pero mostly focus sa development of um, siguro po yung mga resorts or businesses, mga designs para sa mga fellow businessman din. okay. Mm-mm. Maraming salamat, Architect Lance Nathan Lim. Siya po ay bahagi ng Business as Mission Philippines. And Lance, last na lang. Ano ang pangarap mo sa Pilipinas bilang isang architect? Lalim ng tanong Ah, siguro yung kung meron mang isa, I would say na ah, yung yung pag-asa po sana sa bayan, yung hopefully sa konting contribution ko sa architecture po, Mm, um makalip po ng iba sa Panginoon, mm. no? So hindi ko alam kung anong mangyayari. Ito lang yung binigay ng resources sa akin ng Panginoon, kaya um si ah iti-take advantage ko na lang sana po. Parang sayang kasi kung hindi ko gagamitin yung gifts ko, yung resources ko, yung network ko, kung saan po nilalagay ko ni Lord. Kaya hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ko bibigay ko talaga yung best ko lang, and yan po yung hope sa bansa po, kung hindi po sa community ko po sa Davao, na lahat po, hindi lang po ako maging life verse yung Romans 8:28, no, yung we know that God works for the good of those who love him, who are called according to his purpose. Kaya po sa wherever you're listening, I pray na kayo rin po, whatever trials you're going through, alam po yun ni Lord. Kaya uh, you just bring it to Him, and then doon na po magsisimula yung journey niyo and yung peace niyo with Him. Kaya we just do what we can, no? Para po sa Panginoon. Thank you so much, Architect Lance Nathan Lim. At I'm sure proud na proud ang iyong magulang sa pakikinig sa iyo, and the life you live is also a blessing sa hindi lang sa family kundi sa community. Yan po ang Business as Mission Philippines, bahagi po ng programang Entrepinoy Espesyal. Ang laging mandate po niyan ay ipaalala po sa atin that we are stewards of the Lord's provision, the Lord's business. At ito yung bagay na nakakapaglagay sa ating mga paa sa lupa, what keeps our feet on the ground, na realizing and knowing that all of our resources ay nagmumula sa Panginoon. To God be all the Ayan, glory. amen. To God be the glory, and regards to your family, Architect Lance Nathan Lim. Okay, at syempre, salamat din sa iyo, Kaagapay, sa pakikinig sa programang ito, at bumabati rin pala si Kuya Federico Termulo. Ayan, hello po, Bam, and the architect. Ayan, si Ate Thelma Manjares. Ayan, magandang araw. Nakapaglinis na raw siya ng bahay, nakapagluto na rin ng ulam. Ginisang pechay with tofu. Ba, piyestang-piyesta ka, Ate Thelma. Adobong manok. Ayan, nilagang saba na may saging. Ayun,
Kuya Efren, aba, why not? Sabi ay pwede daw sumali ang lahat sa Business Philippines. And si Rosalinda Manzano, lunch check po ay pork broccoli. Ayan. At dito na po, nagtatapos ang ating programang Entre Pinoy Espesyal. Araw-araw po ninyo ito napapakinggan, Lunes hanggang Biyernes. Dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan. At sa kabuuan po ng ating programming ngayong maghapon, ang tabayanan rin po ninyo updates na hatid sa atin ng ating FEBC Network News Team na nakadeploy po ngayon sa Senado at ang pagbubukas po ng impeachment court sa oras na 2:00 kung saan nakahook up rin po ang inyong 702 DZAS at ang piling mga himpilan ng FEBC Radio TV. At salamat din sa ating mga kaagapay sa Bocaue Transmitter site. Thank you sa RTV. Thank you kay Jabez Mancio. Salamat sa ating mga interns mula sa Bulacan State University. Intern lang pala, Faith. Si Faith, ayan. At salamat din kay Shaira Gabornes. Ako po ang inyong kasama si Reggie Villena na malapit na rin mag-birthday para sa Entre Pinoy Espesyal 702 DZAS FEBC Radio TV. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy Espesyal.